Welcome dito sa Fusion Alley, dito sa Sampaloc, Manila. One of the most trending bukod sa Quiapo, Tondo at Divisoria. Ito yung Ugbo 2.0 na matatagpuan sa Sampaloc, Manila. Malapit lang siya sa UST, katabi lang talaga siya ng UST. Sobrang dami na nagpuntang mga artista. Dito kasi sa Fusion Alley, mostly talaga yung mga pagkain is mga street food. At ngayong araw ay titikim tayo ng mga fusion ng mga nag-viral at sikat. Katulad na lang nitong trending na Samyang Omelette. Sarap ng combo na to, may itlog, tapos yung samyang. Pati na rin tong world spiciest o ang pinakamaanghang na street food sa Maynila. May Carolina po siya, dalawa po sa Devil Sir, sa Dangerous 4 po. Ayan na naman, grabe naman yun. At dahil first time natin dito, aalalayan tayo ng mga kapwa natin food content creators. Kilala kita! Kilala kita, sir. Napapanood ko to Nakapanood ko din kayo. Naomi Peña Yes, salamat. at inassist ni Manuel Olaso. Pero bago yan, dito muna tayo sa ating first stop, Samyang Omelette na medyo famous talaga sa Korea pero naidala na dito sa Pilipinas. Subukan natin, order na tayo. Naomi Peña, food vlogger din. Order ako, anong tinda nyo dito? Samyang omelette overload. Di ba ito yung sumikat sa Korea? Sa Malaysia, actually ginaya namin siya. Hindi talaga kami yung nagpauso nito kasi unang-una nag-viral siya sa Malaysia talaga. Kahit na ginaya namin yun sa Malaysia, nagdagdag kami ng ibang component para mas maging masarap siya, tsaka mas angkop sa mga Pilipino. Hindi rin siya ganun ka sobrang anghang kapag kinain mo. Tapos sobrang sarap niya talaga. Kaya pagdating dito sa Pilipinas, yung nagkaroon nitong Fusion Alley, nasakto nagkaroon kami ng pwesto, ilabas namin yung samyang omelette. So, paano siya gawin? So, merong noodles doon. Yes. Tapos Ito yung ating samyang noodles. Gamit natin yung black ito yung, kung tawagin ay buldak. Tapos, magluluto ka ng... butter. May butter. Okay. Butter talaga ginagamit namin para mas masarap. Hindi kami gumagamit ng margarine, butter talaga. Tapos, pag medyo nag-melt na yung butter, nilalagyan na namin siya ng itlog. So, kaya siya tinawag na omelette kasi merong egg. Ayun naman pala yun. Habang hinihintay natin maluto to, no? Bakit pala yun yung naisip nyo? Tininda namin yung samyang omelette dito kasi pang masa talaga eh. Alam mo, pang street talaga. And dito kasi sa Fusion Alley, mostly talaga yung mga pagkain is mga street food. And kabilang yung samyang omelette sa street food. Kaya perfect talaga siya dito sa Fusion Alley. Hindi na kami nag-isip ng iba pang pangalan sa kanya. As in, rekta na, samyang omelette. Para di ba alam agad ng tao kung anong tinitinda namin. Tipin mo yun, no? Ipapalaman mo nga naman yung noodles. Dalawang bagay na hindi konektado sa isa't isa, pero pwede naman palang pagsamahin. Hindi masama, nag-enjoy pa yung mga tao. Ayan, no? Nilagay na po. Noodles. Sobrang dami na nagpuntang mga vloggers dito, kahit mga artista, nagpunta na. Unang-una si Alex Gonzaga, na-try niya na din yung samyang omelette and nagustuhan din niya to. Tapos si Ivana Alawi, nagpunta na din. Tapos ngayon, ikaw, nandito ka na din. Tapos si Bex Batalyon, nagpunta na rin dito. So, medyo naluluto na yung itlog, nilagyan na ng keso. Ilang keso nilalagay mo? Dalawa. Magkano naman ang order nito? Bali yung presyo namin is 200 pesos. Kasi sa Malaysia, ang presyo niyan, pag kinonvert mo, lumalagpas ng 300 plus eh. So kami, gusto namin kahit paano mas budget friendly. Kasi pag 300 mo, parang wala nang bibili. Masyado lang mahal yun para sa atin. So ginawa namin siyang 200 pesos. Tapos, dinalawa pa namin yung cheese. Tapos, chicken sausage. Then, ipo-fold na natin yan. Pero, hindi pa yan. Kasi meron pa tayo nilalagay na Japanese mayo, tsaka nori. Korean na Korean, pero Malaysian pa lang nagpauso nito. So, So ito na isang order. Worth 200 pesos, mga kabs. Paano ba pala pumunta dito exactly? Dito lang yan sa may Ay de los Reyes, corner Pinoval. Malapit lang siya sa UST. Katabi lang talaga siya ng UST. Makakapunta kayo dito pagka dumaan kayo ng Spanya, tapos baba kayo ng Pinoval, may Jollibee doon. Lakarin nyo na lang, napakalapit na lang nito, Ay de los Reyes. Tapos nag-open kami 4 o'clock ng hapon hanggang 12 midnight. Kaya mga Cubs Nation dyan, sugod na kayo, Manyaman Kenny. Manta na mga kabs! kainan na mga At welcome dito sa Sampaloc, Manila para bisitahin ang mga iba't ibang pagkain na nandito sa Fusion Alley, isa sa mga sumisikat talaga ng mga kainan dito sa Maynila. Sama natin si Camera Uma. Kala ko hindi mo na ako papakilala. Mabalay. Hello, Cubs Nation! Dito na kami ngayon sa Fusion Alley. First time namin dito, so nangangapa kami. Buti na lang, nakita natin ang ating mga kapatid sa food vlogging, katulad ni Manuel Olaso at ni Naomi Peña. Nakita natin na meron silang viral overload samyang na binalot sa egg, kaya tinawag na samyang omelette. Pero special samyang to kasi hindi lang naman siya binalot sa egg. Meron pa siyang chicken hotdog at may nori toppings pa. Totoo yan. At talaga namang special siya dahil mismong mga may-ari pa po ang nag-serve nitong kakainin natin ngayon. 200 pesos nga pala to. Parang good for 2 to 3. May noodles sa loob, kitang-kita mga kabs, oh. May cheese pa pala siya. Cheers! Cheers! Japanese mayo.
Kung nga siya cream. Ang creamy. Siyempre, malambot siya, no? Ang ganda ng texture. Nakakabusog siya. Sino ba may ayaw ng pancit canton? Enough naman yun, di ba? Ito din yun. Nakakatuwa. Ang dami niyang palaman. Kasama yung sausage. Gusto ko lang i-compliment kasi yung black na bulldog talaga, alam natin na maanghang siya, di ba? Oo. Yung pagkakaroon niya ng cheese, egg, tsaka nalalesen yung anghang. So parang nagiging friendly siya sa taste buds ng mga majority ng mga bumibili. Actually, papunta nga ako doon. Nabura yung Nabura yung anghang. nag-tone down. Binaba yung level. Pero kung walang halo yan, mangang yan. Kasi nga, di ba, yung mga dairy products like milk, butter, margarine, cream, nalalesen niya yung anghang ng yung mga spicy na sili. Iba-iba yung texture na malalasahan mo dito. Meron pa siyang sinama na nori na alam mong toppings lang yun eh. Pero ang ganda ng dating eh. Pag nasa bibig mo na. Tapos yung bawat iwa mong ganito, hindi pwedeng walang sasama eh. Noodles, itlog. Oh, sarap lang ng combination. Parang kung kumain ng pansit ka sa bahay, nalagyan mo lang din ng itlog kahit hindi mo siya ibalot ng ganun. Actually, itong ganitong recipe, very ano lang naman to eh. Parang kaya mo tong gawin sa bahay. Nakita naman natin, di ba? Hindi kasi, ang binabayaran dito, yung vibe, yung environment. Alam mo yon, yung nasa isang street food alley ka, which is yung Fusion Alley nga, kasama mo yung mga kaibigan mo, kumakain kayo ng masaya, di ba? Share kayo sa ganito. Kasi ito, tutusin, pwede naman talaga siyang sharing. Hindi lang naman siya good for one person. Kaya namin ubusin to, pero syempre gusto namin i-share. Ngayon mga nabasa ako na sabi nila sa 200 medyo mahal siya. Sa ibang bansa nga naman, minsan sa pera natin, umabot siya ng 300. Oo. So, para sa akin, okay lang naman kung gusto mo siya for experience. Pero kung talagang trip mong gumawa sa bahay, pwede din naman. Eh kami, gusto namin yung vibe sa Fusion Alley. First time namin dito. First time nga. So, hindi ko nga alam anong meron dun eh. Pero mamaya, malalaman natin, kakainin natin yung mga iba-iba pagkain. Galing na tayo sa Ugbo before. Oo, parang ganito, no? Natawag nilang Ugbo 2.0 eh. Oo, kung napanood nyo, nag-ugbo nga kami. Parang ganito yung vibe, pero sobrang daming kainan dito. Parang ang habang kalsada o ang habang street. Fusion Alley kasi yung mga food dito galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa pa nga eh, di ba? So fusion sa, tapos yung alley kasi isang mahabang daan na merong maikling, kumbaga maliit lang yung lalakaran niya. Parang eskinita. Oo, Eskinita, yun yung alley. Eskinita ng mga pinusion ng mga pagkain. Mediterranean, may Korean, may Thailand, may Malaysian, kung ano-ano pa. Pero Discover natin sa kudos kay Naomi tsaka kay Manuel kasi ang galing ng naisip nila na ganito, pag samasamahin nila, at the same time, meron pang twist, may cheese, may chicken dog. At i-clarify ko lang, hindi po masungit yung may-ari dito. Sabi kasi sa akin ni Manuel, dami daw nagko-comment na masungit daw yung may-ari yung nagluluto. Eh kasi nagluluto naman siya. Baka naiinitan lang kasi. Pero magluluto nakangiti. No. Pag naluluto ka nakangiti, parang kang baliw eh. Halos maubos ko na to para sa first half. Grabe, gutom na siya. Hindi ko pwedeng ubusin to ng first half kasi marami pa tayong tatalunan doon at titikman iba't ibang mga pagkain. Dito lang yan sa Fusion Alley. Pupunta naman tayo dito sa susunod nating kakaining maanghang dahil sasamahan tayo ni Manuel Olaso. Teritoryo niya to eh. Alam niya na lahat dito eh. Araw ako dito eh. So, good luck kung saan man kami dadalhin. Ano yan tinuturo mo dyan? Parang pupunta tayong Bangkok dito ah. Impyerno. Ano to? Ba't ang daming bar? Kaya nga, yun na yung pinakamanghang. Dangerous na. Kaya no. Gaano ka dangerous to? 4 na Carolina Reaper daw. 4 na Carolina Reaper? Grabe naman kayo, hindi na kayo naawa. Po sir, 2 Carolina Reaper. Meron ka ba nun ngayon? Sa as of now sir, not available po. Ayun lang. Ang Hanggang medium spice lang po ang Ah. available natin sir. Eh mga Kabs, wala akong kasalanan ha. Gusto ko talagang tigman eh. Kaya lang wala daw sir eh. Thank you sir ha. Nawala. So ganito na lang gagawin namin sir. Order na lang kami ng 2 medium Sir. na pad krapao. Krapao po. Okay, ito na yung order natin. Medium, spicy na pad krapao. So nilagyan niya ng, sir ano to? Baguio beef? Opo, sitaw sir. Sir. Ito Then, naman ground yung- beef po. Templado rin ng ano sir. Ayun pala siya. Then basil. Yan sir, holy basil ba tawag dyan? Opo sir. Ang krapao, ibig sabihin, basil. Opo. So hindi siya magiging krapao kung wala siyang basil. Oo. Tama. Since hindi available yung dangerous nyo sir, ano naman yung medium? 1 scoop chili grind po. Maanghang na rin yan sir. Ayun ang special sauce. Hinalo na. So marinated na yung karne pero meron pa rin special sauce. At yung aroma ng holy basil at ang pinapaapoy-apoy na ganito ay nakakadagdag lasa. Sa pad krapao na orderin natin, yung medium. Ayan na naman. Hindi talaga dangerous yan, sir, no? Hindi pa, Medium sir. lang yan. Medium pa lang po. Medium pa lang pala. Imagine kung ano pa yung next dun sa medium. Devil daw yung next, no, sir? Ano naman yun? May Carolina po siya. 2 po sa Devil sir. Sa Dangerous 4 po. Grabe naman yun. Yan, sir. Magkano yan ganyan? 149. 149, may kasama ng itlog tsaka kanin. Opo. Maraming salamat, sir. Titikman muna namin to. Let's go! Sinasabi nga dito sa lugar dito, yung medium pa lang, which is yung in-order natin. So, bang natignan nyo naman. Pili, oh. Alam nyo, parang feeling ko, blessing in disguise na lang na hindi na available yung mga
Kasi 4 daw yung nilalagay para doon sa dangerous na pinakamataas, kumbaga pinaka-level, level 5. Feeling ko nakakasira ng gabi yun eh. Sira lang gabi The natin. night is young mga kaps. Okay na tayo sa medium. Pero talaga bang okay na tayo sa medium? O sobra na to? Subukan natin. Grabe oh. Tingnan natin oh. Pakita natin oh. Sili agad talaga eh. Cheers! Cheers! So far, ang nakakagat ko yung purong dahon. Yung basil nila, meron siyang konting-konting pait. Ganun naman siya eh. Pagka ginisa mo ang basil eh. Well, technically, okay sana siya. Mm. Kaya lang parang na-over yung basil. Para sa akin huwag niyo ako i-bash. Na-over yung basil kasi kapag ang basil na-overcook, ang nangyayari, pumapait. So, nakakaan ko. Oo, yun yung may bitterness na lasa. Pero okay lang, yung corne, okay. Puro umami, yung malalasahan mo agad, yun agad yun. Kasi meron silang secret sauce na tsaka nagdadala dun sa combination ng kanin sa anong ulam. Tsaka kung nagtataka kayo, ano nga ba ang pad krapaw? Ang pagkakalam ko ang krapaw kasi is basil, yung holy basil. Yung pad, which is parang yung proseso, yung pag-stir fry na may basil. So napaka-importante na meron basil. Siya, actually kumikik na. Kung ito lang maangang to. Hindi, nag-ready na kasi ako ng... Nag-ready talaga ako ng inumin. Kala ko kasi Wow, dude. ang subo pa lang. Oh, milky pa yung dude. Melon juice yun. Pero in fairness napansin ko lang agad kasi yung unang tikim ko, yun yung downside lang ng pagiging overcook ng basil eh. Pero yung karne, sabi mo nga, malasa siya. Ano? Okay naman. Tapos, tignan mo yung egg niya. Di ba yung katulad nung kay Petmark? Yung kay Petmark kasi duck egg eh. Ito, egg talaga. Pero, Chicken egg. inano pa rin niya, damo ko. Maano siya, mabe-break siya. Di ba yan yung masarap sa kanin, tapos igaganon mo. Tapos igaganyan mo. Puro kanin sa itlog. Daya. May angang siya. Actually, sa una, 3, 4, or hanggang 5 subo. So, hindi ko na mabilang. Dami kong sinubo eh. Wala eh. Pero unti-unti siyang gagapa. Sa bunga, parang pakalat dito sa taas. Parang ganun siya. Mainit. May konting pawis dito pag naanghangang ka. Pero tolerable, parang kaya mo naman i-handle. Hindi siya yung mapapanghang, tubig. Parang hindi naman siya ganun. Diba? Kaya naman. Papawisan ka, which is normal reaction ng ano mo yun eh. Reaction ng sistema mo yun. Pinagandaan ko, nag-ipit ako kasi nala ko papawisan eh. Mm. Pero dahil nga medium to, so medyo okay pa. Alam mo, nag-explain pa. Alam mo talaga, very manghang kumain eh, no? Mm. Pero ang effect kasi sa akin ngayon, hindi ko alam kung baka sa hormones ko lang to or Oh. yung numbness. Numb na yung ano ko, wala na. Marahil, yung mga Cubs natin, habang nanonood, kalasa kaya siya yung sa Bangkok or sa Thailand na pad kapaw kasi parang national dish nila to eh, sa Thailand. Para sa'yo ba kalasa niya? Sa akin, hindi. Hindi na. Hindi Yeah. siya. Ano Local to, local version. Pinoy version siya. Oo, local version. Parang tinimpla siya sa palate or sa dila ng mga Pilipino. Ganun siya. Wala yung wok iba yung timpla nung umami. Parang Ano hindi to? talaga tayo. Sabi mo nga, Pinoy version. Ito yung lasa na aangkop sa mga Pilipino. Kumbaga, nag-base yung lasa para dun sa mga customers niya dito. Kasi kung yung lasa na hinahanap niyo, yung katulad sa Thailand, magugustuhan din naman ng Pinoy yun. Ang tanging difference lang, meron siyang kakaibang aroma na hindi usual sa panlasa dito sa Pilipinas. Totoo yan. Kaya hindi ano siya. So tama lang naman na kahit i-claim nila na krapaw to, pero dito sa Pilipinas, yung version nila. Okay, mukhang busog na tayo. Pero hindi pa tayo tapos. Fusionary to, mahigit 160 na stalls ang kain na dito. Pero hindi natin kakainin lahat. Masyadong marami. Basta meron pa tayong pupuntahan. Dito pa rin sa Fusionary. Umpisa na natin. Go! Lipat, let's go. Para sa ating last stop, James and Chess Barbecue House. Ayan mga Cubs, no, napakaraming tao talaga dito dahil nakatayo na to bago pa nagkaroon ng Fusion Alley. Si camera woman, nakapila na doon. Tapos kapag naluto na, Tatawagin ka. na nakabike? Oo, tatawagin mo pangalan mo. So anong una mong kukunin? Kukuha ba nito? Okay. May Cubs tayo dito, abambangan sila. Cubs. Ayan, shoutout. Pork barbecue, chorizo. Gawin na natin dalawa yung chorizo. Ilan to? Kung ilan tayo? 5 lang daw. Ayan, yan. Naririnig niyo yan mga Cubs. Tatawagin ang pangalan nyo. May bagong ahon. Charong bulaklak. Ay, oo nga, bulaklak to ah. Ayo, kumuha ng itlog. Sarap yan. Bulaklak. Ito isaw. Ilan na lang madampot na kanya. Ayan. Kahit po. Makasama. Apo. So, ibibigay mo yung pangalan mo, tapos mamaya isisigaw nila dun sa mic. So, pagkatapos mo dyan, ililipat nila dito. Ito na yung cooking area or grilling station. Ito sir, dito po. Na-adjust pa, na-announce pa.
Ayan, Shaker Perry. Let's go. Kaya ang dami niyan. In-announce ka pa, Okay, kain na tayo mga Cubs. Let's go. Merong isaw, merong chorizo, Meron ding tenga, meron ding parang tunggong. Tapos merong bulaklak at... barbecue. Yung Ayun, barbecue. Meron kasing chicken barbecue, meron ding pork barbecue. Parang gusto ko nang unahin dito sa chicken barbecue, pero chicken skin to. Okay, ako naman, pork barbecue. Okay. Cheers! Cheers tayo! Kumama lahat. Nakangiti agad ako. Ang sarap. Ang sarap dito, James and Che. Kahit wala pa tong Fusion Alley before, etong James and Che, naging part na siya ng Fusion Alley. Pero siya talaga yung institusyon. Kasi kinakainan talaga yan ng mga estudyante dito. Kasi malapit na school, UST, di ba? So kilala na siya dito. Pasensya na po kayo, matagal po ako magsalita na puno eh. Na-pressure ako, kinain ko na pong buo kasi nanonood po si Kasakol eh. Ayun nga. Kaya buong buo ko na subo eh. Sweet, car flavor, smoky. Pinoy barbecue classic. Ito naman, parang babalik ka sa pagka-childhood. Ito may hint ng konting alak. Mm. Although sweet Tikman siya. mo yung, sige, tikman mo yung, tikman mo yung barbecue. Iba yung attack nito sa attack. Kung ito, overpower, ito sakto lang. Tsaka ang sarap niya. Hindi, sasabihin ko talaga, ang sarap. Parang siyang may hint ng parang soft drinks, parang Hindi ketchup, hindi Ewan ko, baka may ketchup naman. Mas nangingibawa para sa soft drinks. Nakot agad yung attention natin. Ang haba ng pila kanina. Tapos ang nakakatuwa sa kanila, pagka-order mo, pagkabayad mo, parang nasa NBI, clearance, tatawagin yung pangalan. Totoo yun. I-claim mo yung NBI mo doon. May in-announce nga kanina, Team Galas, Team Galas. May Team Galas dito, may vlogger. Yung isaw dito, mga kab, 5 pesos lang yan, isang stick. Oo, mura to Siya yung parang pinakamura din. So, ang gagawin natin dito, magkakamay tayo. Malinis yung lasa ng isaw. Alam mo kasi, di ba may isaw na parang may pait pa, parang meron ka pang nangunguya. Ito clear siya, parang yung bawat nguya mo, diretso yung ng ngipin mo talaga, ihiwain niya lang. Wala ka nang mararamdamang iba. Hindi ako sure kung part ng intestine to o tumbong to. Meron siyang parang mga palaman sa loob eh. Kapag kasi intestine lang, di ba parang yung bilog lang yun, wala siyang laman eh. Tikman mo. Sarap, napulutan. Barbecue party tayo dito mga kab. Share ko lang yung barbecue sauce nila. Hindi siya yung favorite kong barbecue sauce, pero pwede na din i-partner dito. Parang nagpo-compliment naman. So this time, suka naman. Chicharon to eh. Actually, bulaklak talaga siya. Perfect sa suka. Ang kaibahan lang sa bulaklak na pinirito at sa bulaklak na inyaw, syempre yung crispiness lang nawawala. Malambot na. Pero yung guilt na ninukuya mo yung taba, yung lambot, yun pa rin yun. Mas smoky lang to. Nag-enjoy ako dito sa Fusion Alley. Kasi, di ba nga, more than 160 plus stalls ang meron dito. Parang ang hirap niyang ubusin. Sa posible na isang gusto mo lahat, tikman lahat. Hindi. Kung araw-arawin mo siguro. Day ganito, Tuesday. Pero Diyos ko naman, street food ka buong week. Hirap nun. Katulad nito, kadalasan, sa Cebu ko ito natitigman. Oo. Pero dinala sa Fusion Alley, chorizo de Cebu. Pero usually may tali kasi to, so ipagpamamanhin nyo kapag kinagat ko to sa sama yung iba. Baka ganun kasi yung mangyari. Ayan na nga. Anong tali? May tali kasi siya. So, meron sila din na sinuturn na itlog na maalat. Tingnan mo yung itlog nila, no? Literal na itlog na pula. Oo nga, itlog na pula. Kulay-pula. Sa Pampanga kasi kulay puti. Okay. Actually, nakakalulang tignan. Siguro, kung ito yung isa sa mga nauna o kahit pangalawa na pinuntahan, marami akong makakain dito. Mahihirapan akong Gagawa dito na. Nasaan yung camera? Bakit pinahawak mo dyan? Naging cameraman na tol. Grabe ka, tol. Pinasa mo yung trabaho mo. At hindi na po nakapaghintay ang ating Billy Jumbo Passion. Alam mo si Billy Passion, sobrang enjoy yan dito. Parang lahat gusto niyang kainin. Totoo. Kasi always hungry siya. Ang ganda ng damit mo, tol, Damit mo. 100% foodie. Kahit i-promote mo yan, saan ba bibili? Hindi naman natin alam kung sinong bibilan niya. Pero ang ganda ng damit mo, tol. Always hungry. Thank you, Cubs Nation. Thank you sa laging pagsubaybayan. Gusto rin namin pasalamatan yung mga sumama sa amin dito sa Fusion Alley. Si Naomi Peña, Well, wala pa. Lasso, at saka si Dixie. Ha? Thank you. At saka si Chow Pudgol. Come on, Tron! At saka si Tito Ze. Ito si Itor. Gabi, no? Napakadalang na magkakabunggo-bunggo ang mga kasama mo sa industriya. Magkakakilala naman po kami online. Bilang kayo din pong manonood, kilala nyo po kami pag pinapanood. Kilala din namin ang mga isa't isa. Wow. Dahil pinapanood na. Minsan. Nagpapanooran din naman yan. So- Kaya nakita-kita na po kami before. Ay, si Chow Food Troll po. Lagi namin kasama yan. Kaya, Thank you. Ang saya dito. anyway, maraming salamat. Again,
thank you sa lahat ng umaabot dito sa dulo. Kaya hindi kayo magsawat. Hintayin nyo yung next upload namin. Malay mo, nandito pa rin tayo. Hindi naman, iba-ibang lugar. Medyo tinamad lang. Hindi kasi pag January talaga mga kap. Since nagaling kami sa season ng lechon, noong December, Ang tagal namin mag-upload. gusto namin ng 15 days para sa mga kasama namin sa nagbablog, tsaka sa amin din, na magpahinga. Kasi nung bare months talagang puspusan kami, travel, kaliwat kanan, travel, backyard. January po ang pahinga ng Team Ganas palagi. Kung napapansin niyo yun, kung matagal ka ng Cubs, every January, matagal kami mag-upload. Talaga sinusulit namin ang family time, ang bonding time, at ang kanya-kanyang pamilya ng bawat isa sa amin. So, hindi kami puro trabaho lang sa hometown. We need a break. Healthy mental health. Sige na, umaba na yung outro natin. Nagagalit na yung nag-hawak ng camera. Maraming salamat. So, mula dito sa Fusion Alley, ako po si Capses. At ako naman si Camera Woman. At ito po ang Simulan TV na lagi magsasabi na magpapaalala sa inyo. Nawag yung kakalimutan na lagi yung tatandaan. Pengin muna si Eker Perez. Check mo muna. Alright. Tunali ka, di ka naiya. Kaya nga. Hindi daw, hindi. Basic. Okay, cheers. Regular? Dito sa Fusion Alley at sa lahat ng kinainan namin ay talaga namang manyaman. Jenny! Bye and peace out. Bye-bye, Cap! Alright, kain na tayo. Nakain na po ang team. Thank you. Ayan, mga food vloggers area po, banda dito. Ayan, mga vloggers na kaibigan natin. Gawa ni Kyle. Gawa po ng nag-aawang ng camera. Cameraman namin. Takpan na. Vloggers area. Patakip natin sa mga vlogger. Patakip. Para matapos na. Patakip. Bye-bye! Bonus clips mga Cubs. Ito yung bago kami kumain. So, nandito na. Ay, kilala ko to ah. Kilala kita. Napapanood kita. Kala mo lang yun, boss. Ganito lang ako. Bata pa lang ako kasi. Napapanood na kita. Ayun, first time ko dito. So, wala akong alam or Mag-enjoy ka dito. meron ka ba mga suggestion? Siyempre, ito. Yung sa inyo. Siyempre, diba? sabi ang omelette, viral yan. Pati si Ivana napasayaw dyan. Ay, oo nga, no. Ang dami na pala nag-vlog dyan. Gonzaga, Uy, Rex Batalyon. Si kaibigan nga Alex pala, galing na dito. Oo. So, dito sa inyo. Ito, tsaka yung tiramisu ni Mrs. Sa kabila. Kilala kita. Kaya lang kita, sir. Napapanood ko to ah. Nakapanood ko din kayo. Jigs TV, mga Yes, Cubs. sir. Jigs TV, Manuel Olaso. Yes. Si Naomi pala, nasan? Sa tindahan niya. Mamaya, titignan natin yung mga tinda nila. Titikman natin lahat kung ano ang kaya natin kainin. Pero hindi natin matatalo si Jigs TV dahil napakaraming kinakain nito. Kami po ay tigim-tigim lang. Tigim-tigim lang gagawin namin dito. Tikman natin yung mga pagkain pwedeng matikman sa inyo. Marami, mag-enjoy ka dito. Alright. O tara, let's go. Ano meron? Tiramisu. Anong variety naman? Ay, ito. ng classic, matcha, pistachio, soft, Ferrero. Yun. Tapos meron kang kape. Yes, tiramisu latte. Oo. Ano bang orderin mo? Ang daming bumibili. Ito yung Dahil tiramisu bumibili. latte yun. Ay, masarap ah. Kape siya, tapos meron kang tiramisu. O sige. Pero bibili din tayo ng ganito. Yung walang kape. Yung bestseller natin, pistachio. O sige, kung ano ang best player tuloy. Kung ano ang best seller, orderin namin. Habang hinihintay natin magawa yung order natin, silong muna tayo. Oh, ang ganda na kapote mo ah. Oh, boss, mahal ang bili ko dyan. Mukhang mamahalin yan. Magkano yan? Mahal ang bili ko dyan. Magkano? 1.5. 1.5 yan? Oo. Ayoko na yan. Marami ang plastic dito. Jigs TV po mga Cubs. Ayan, Jigs TV. Kung nakikita nyo po yung kumakain ng maraming nakakatakot na pagkain, huwag nyo gagayain yun. Parang malalakas lang po may kaya nun. Hindi naman, kaya nyo rin yun. Nilagyan na ng, ang tawag dyan? Classic tiramisu. Classic tiramisu. Lagyan na ng mga bubudburan. Yun! Sobrang saya natin nito. Sugar overload. Ano yan? Subo muna, tapos inom. O, subo muna bago inom. Subo muna bago inom. Aba, okay to. Ay, ready na. O, taste test. Taste test. Mga Cubs, kung nagtataka kayo, kanina nandun kami, yung samyang omelette. Parang 1, 2, 3. Pero pag binalik mo 1, 2, 3, dito naman yung tiramisu nila. Tiramisu ba? Ini yung subo muna bago sip-sip. Wala po, wala, no pun intended. No pun intended. Subo. Sip-sip. Sip na agad. Oh. Ang galing. Kasi Teka, di pa tapos nag-explain pa ako eh. Hindi kasi Sige nga. ang tamis nito, tapos eto medyo mapait kasi coffee.
Complimented siya. Oh, ang galing mo na. Vlogger ka na ngayon. Ay, ikaw naman. Di ba? Nagka-compliment siya. Galing mo doon ah. Oo. Paano mo nalaman na ganun dapat i-explain niya? Siyempre, alam niya naman yung pait ng kape minsan, di ba? Pag matap, hindi naman pait totally, tapang. Mako-compliment niya dun sa tamis, tsaka yung texture na meron na pinatong, yung pinload niya mismo. Ito yon, so perfect combination. Kumbaga, ginawa siya para sa isa't isa. Bestseller natin to. Ayan, pag sinabing bestseller, ayan na yung talaga. Akin na to. Sige, tingnan natin. Camera woman explaining food. Ano yung nasa 101. The Thai tea, tapos chocolate. Dark chocolate, tapos pistachio ka Thai tea. Okay. Meron siya. Eh, ano siya? Crispy bits. Crunchy, no? So parang hindi siya element lang ng puro tamis tsaka malambot. Meron pang crispy sa ano. Galing. Ano yun? Element. May mga elemento. May mga elemento pa. Pahiran natin ng konti nung ano nito dito. Ayan. Hindi mo ginawa yun, no? Hindi, ang sarap kasi nakuha ko na siya. Oo. Yung crisp nung binibigay nito parang na-level up eh. Hindi siya puro Hindi siya puro lambot tamis lang. Oo. Yung chocolate niya is chocolatey. Ayusin mo. Totoo. Alam mo may tamis na umay eh. Hindi ka maumay dito kasi may halo Hindi ng nga siya ibang- matamis na matamis. May iba siyang Perfect lang siya element. sa ano. Punta kayo dito. Tiramisu. May miss na yung Milenia. Puro ka ganyan, magbayad ka na. Ayaw ka pala. Bayaran mo na to. Pero isang vlogger. Ayan na. Sa mga nagtatanaw, nandito po yung price list. 200, 200. Sulit siya. In fairness. Ito, patikim natin. Alam mo, sa mga ganitong pagkain, mahilig ang Billy Jumbo dito eh. Tol, Ay, tol, kinain namin yan, in-explain namin ng detalyado. explain nyo. Subukan mo nga kung kaya mo. Explain mo bawat detail. Bawat detalye. Kinakabahan na si Perry, udali mo daw. Hindi pa nakuha sa isang subo ah. Ang sarap. Balanse. Balanse. Ang tagal ka namin hinintay. Balanse lang pala sasabihin mo. Yung detalyado. Paano siya i-explain? Katulad nung Yung explanation. lasa. Yung texture. Napasok si Bernie. Yung feels. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Kaya mo yan, kaya mo. Hindi ko talaga alam pero masarap. Oh, hindi mo lang ma-explain. Unexplainable. Oh, bumalik dito. Sige nga. Oh, hindi, sarap lang kasi talaga. Kaya kinuha ko ulit. Ay, nako. Pagkakataon mo talaga para kumain ng kumain ha. Talagang ginagawa mo yung spotlight para kumain ka. Dinaan mo lang sa ganun ha. Patikim natin kay Kyle. Kailangan namin ng detailed explanation. Paano mo ipapaintindi sa nanonood ang lasa ng pagkain yan? Yan po ay pamangkin namin na cameraman namin sa mga taste test. Sakto lang yung tamis niya tapos may mga texture siya na crunchy. Sarap. Ganon, mag-explain. Kaya mo? yun. Ganun, Perry. Oh, akala mo naman ganda na sinabi mo. Bago ka tapusin, again, tiramisu by Naomi. Paano nga ba pumunta? Ay de los Reyes, tabi lang ng UST sa may Pinoval. Pagkatapos yung kumain ng samyang omelet na banda doon, mga ilan lang, 1, 2, 3, tapos ito na, tiramisu para sa dessert. Ayan, maraming salamat sa inyo. Patakip naman. Bye, Idol. Yaman Kenny! Alright!